Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we setting sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh, when I'm gone. Hi guys! So, we're back at home. Nakabalik na kami from the grocery, supermarket, at saka from the bank. Dito na kami ngayon sa bahay. So, sa nakita nyo kanina, sobrang nahihirapan ako sa pag-withdraw kasi bukod sa close yung mga banks, offline din yung mga ATM machines. So, nag-try ako at least tatlong ATM machines. Ang sinubukan ko yung pangatlo na malapit mismo dun sa grocery store, sa supermarket, yun lang yung nag-online. Okay, na online na pwede dun sa ATM na ka-withdraw ako. So, yun ang hirap ngayon kasi by schedule yung mga banks, sarado siya, and then good thing na meron tayong ATM. Kasi yon, basta nakakita ka ng ATM machine or directly pag pumunta ka dun sa grocery store, gumamit ka na lang ng debit card, 'di ba? Napaka-convenient. Pero what if naman ang magiging problema naman natin katulad nung na-experience ko kanina kung offline, 'di ba? Especially BPI. BPI kasi ako since college days, yun yung ginagamit kong savings na inopen pa ng daddy ko sa akin for my allowance. So, hanggang ngayon, stick ako sa BPI kasi very friendly sila para sa akin. Nag-try din ako ng ibang banks pero talagang mas gusto ko yung service ng BPI. Yung mga nandoon, yung mga tellers, mas mababait sila para sa akin. Sorry po, pero based on my experience lang naman yun. Syempre, kanya-kanya tayo ng experience. And then, depende rin sa mga branches. May mga branches naman na ibang bangko na talaga rin namang friendly sila. Pero sa mga naranasan ko kasi is hindi. So, balik tayo doon. Yun naman ang hirap. Convenient nga siya. Ngayon, nasarado yung mga bangko and then by schedule yung mga banks. Pero ang magiging problema naman natin doon is kung offline yung mga ATM machines, 'di ba? Pero okay na din kasi ang nabawas lang naman doon sa kung ibang ATM machines yung gagamitin mo, hindi yung mismong bank mo. 10 pesos, 20 pesos yung nababawas. So, pwede na rin yun kasi sa hindi ka makapag-withdraw. Ang masaklap pa nun kapag kinain yung card mo kasi minsan ayaw humigop, 'di ba? So, yun, ingat-ingat din tayo nun. Especially ngayon na mahirap mag-withdraw, over the counter kasi nga, yun nga, lockdown pa rin and extended pa rin. Yun, guys. So, ingat tayo doon and then, maganda na rin na kahit meron tayong bangko, kahit na meron tayong savings sa ATMs natin, dapat meron tayong sinisave dito sa bahay, sa loob ng bahay. Meron tayong bubunutin dito sa bahay. Yun nga, kapag offline, sarado ang banks, may nangyari, 'di ba? Meron kang hindi man ganun kalaking halaga ang ilagay mo dito sa bahay kasi nag-iingat din tayo, alam mo yon. Maswerte na lang din kami at dito, exclusive subdivision, village, so wala namang nagnanakaw, wala pang nanakawan, so
kailangan meron kang naka-reserbang pera dito mismo sa bahay nyo. Sa bahay namin at sa mga bahay nyo, diba? For emergency, especially sa mga mommies na katulad ko na ang mga bata, syempre, hindi pa ganun katapang ang immune system niyan. May mga emergencies na kailangan mong dalhin sa hospital. What if offline, yung mga credit cards, debit cards. So, mas maganda na rin na meron kang cash, di ba? So, yun lang guys. And alam naman natin na napakahirap mag-grocery ngayon. Yun, naligo na ako, nag-sanitize ako ng mga pinamili kanina bago ako mag-vlog ulit, mag-update ulit. So, magawa, masyadong maraming masyadong maraming dapat gawin bago ka makakain, bago ka makapagkape. Pero kung para sa atin din naman, para sa pag-iingat sa mga members of the family natin, sa mga anak, members of the family, sa sarili nyo, is pagtsagaan na natin, di ba? At kahit naman walang virus, is kailangan talaga maging malinis tayo. Pag galing sa labas talaga, kailangan pagbalik mo sa bahay, is maligo ka kahit walang COVID-19. Kasi yung mga nakasalumuha mo, yung mga pinaghahawakan mo, kahit walang virus na yan, talaga namang maraming bakterya sa paligid. Hindi naman sa sinabing kaartihan masyado, pero masyado ka namang napaka-arte mo, hindi naman lahat mabubuhay sa kalinisan. Hindi naman ganun. Wag na nating mga crab mentality ng Pilipino na masyadong sinasabi, arte-arte mo naman, masyado kang like kang may alcohol, like kang wag ganun, okay? Gusto ng tao maging malinis kahit na walang virus. Kung ikaw ayaw mo, is wag ka naman damay, di ba? Ganun lang yun. So, kahit kailan po is hindi naging masama ang pagiging malinis. Iba po yung maarte sa gusto lang maging malinis dahil pinoprotektahan ng sarili. Of course, magkakasakit pa rin tayo kasi yun po ang nagsasabi na tao tayo kaya tayo nagkakasakit. Kahit gaano ka man, ilang beses ka bang maligo sa isang araw, di ba? Lawakan lang natin ang ating pag-iisip. Okay, sana kahit tapos na itong virus na to, is ma-maintain natin yung kalinisan sa mga sarili natin, sa pamilya natin, sa paligid natin, sa bawat pupuntahan natin, sa mga taong kakausapin natin. Yun lang guys. So, thank you guys for watching. And then, kita-kits ulit tayo. Lagi ako nabubulol sa ganyan. Kailangan ko nang ibahin yan eh. So, see you next time on my next vlog, guys. So, thank you. And please subscribe and like this video. See you guys again. Bye. Godspeed.